Hello everyone, kami pala ang Brains Out. Sa video na to, magko-color mixing tayo ng design namin na Dark Samurai. Ito, pakita ko na lang sa screen. Okay, iniulay-ulay ko na yung kulay. No, nilagay ko sa cellphone. Yan siya, ano? 6 na kulay siya gagawin. Yung black naman, hindi na namin kailangan ilagay dito kasi black lang naman yun, wala namang difference. Tapos, ang mga materyales naman na gagamitin namin sa print na to ay Kenworth Arbitex. Arbitex White MS, Arbitex Matte MM, at Arbitex Clear MEG. Tapos, may ano pa? Ang mga pigment namin gagamitin ay itong mga Tulco pigments. Kasi marami pa kami. Kaya puro Tulco pigments yung gagamitin namin. Tapos, just in case kailangan ng reducer, ito naman yung reducer ng Kenworth. Just in case din, kailangan naman ng pampakapal o thickener, ito naman. So, para ready lang. Tapos, dito sa papel na puti, ipapahid namin yung ink na naihalo, no? Tapos, susulat naman namin sa papel dito yung formula. Ngayon, dahil mahirap lang kami, wala kami pumili ng Pantone color guide, no? Yung tag 20,000 yun, no? Solid and process Pantone ata yung tawag doon para sa type ng ink natin na water-based ink. So, sobrang mahal talaga niya. So, nakikita ko hindi ko pa kailangan talaga. So, gagamit na lang kami ng color wheel. Ito yung color wheel. Pagbabasihan na lang namin. Based sa color nung design, per color, pagbabasihan namin to. Yan na lang yung ano namin. So, hindi namin hangad yung super accurate na Pantone color tsaka mixing. Hangad lang namin as pinakamalapit na color. Yun lang naman. Kasi susulat namin formula para gamitin namin, ulit-ulitin namin. Meron pa pala, gagamit kami ng mga takip na ganito, ng takip. Kasi dito kami mag-practice ng mixing. Kunyari 80% clear, 20% white, as pigment. Pa-practicein namin instead of maghalo agad ng 100 grams para hindi tayo masayangan ng ink. Okay, una namin gagawing kulay ay itong mapusyaw na parang yellow na to. Yan, yung mapusyaw. Tapos, papakita namin kung paano namin ma-achieve yun. Let's go! Okay, sa goal natin, itong kulay, ito. Medyo light colored siya, no? So, ang gagawin natin, maraming super white, no? Para madamihan ng pigment. Hindi siya masyadong titingkad kasi light color ang target natin. So, sa ganito, ginagawa namin, ito, super white, o yung white base niya na ink ay 70%. Tapos ito, clear ink, ito clear ink yan, 30%. Yan, nalagay namin sa takip. Diyan namin paghahaluin. So, mangyayari, haluin namin ito, tapos lalagyan namin ng pigment na yellow. Kasi, obviously, yung goal natin parang yellow siyang kulay, no? So, let's go. Haluin natin. Nga pala kaya may halo na clear, kasi pampaglossy din, saka pampadulas. No? Pag nagpiprint, kahit pa paano may dulas. Kasi pag pure white yun, medyo, mabilis tumigas. Tsaka matigas i-print. So, lalagyan namin ng konting clear para dumulas siya. So, ito, inahalo ko lang sa daliri ko, ganyan. Yan, tingnan nyo, konti lang yung ink na nagagastos namin para sa pag-e-experiment na kulay dahil wala kaming Pantone formula grade. Mahal nun, may pera pa ba? Mahal nun eh. Wala talaga, mahal nun. Wala pa akong budget. Pa ako nakakabili ng printer para sa A3 size, yung A3 size. Mahal din kasi yun eh. Lahat kasi yung isa-isa lang namin yung 2 years ago, isa-isa lang namin yung bawat materyales. Hindi talaga isang bilihan. Pakonti-konti lang. Yan, pag nahalo na ng pag nahalo mo na, lalagyan natin ng pigment, no? So, i-start tayo sa 1% kasi medyo siya. Tansya-tansya lang to ha. Imagine niyo na lang na 70% o 30% yung nilalagay nyo, gano'n, no?
Isipin nyo na lang kung may 10 patak ng pintura, kung 70%, 7 patak lang yon. Pag 30%, 3 patak lang. So dito naman, kaya ganun yung tansya-tansya namin sa pigment. Sa pigment naman, lagi tayo. Ito yung yellow. Yan. Tapos lalagyan ko lang ng 1 patak lang. Yan. Yan o, ganyan kakonti lang. Ito, baka malaki na yung epekto niya. Pero since mas 70% yung super white, kaya mabagal humalo yung pigment, no, or kumalat. So haluin natin. Fast forward ko na lang. Okay, so ito na yung naging itsura niya. Ayan, no. Kita ba? Ayan. No? Sa tingin ko, mas parang matingkad. Medyo matingkad siyang yellow. So, kung titignan namin sa color wheel, ito, parang yung ang goal namin, nanditong part na yellow-orange. Tapos, may super light lang. So, sa tingin namin, lalagyan namin ng konting orange, no? Pag tertiary, sabihin niyan, primary yellow, tapos secondary orange. Yung orange kasi secondary, combination siya ng red at yellow. Kaya secondary. So, tertiary is primary, plus secondary equals tertiary. So, maraming yellow, konting orange. Yan yung timpla niya. So, ito, katulad nung kanina, yung ganung patak ng yellow, papatakan natin ng konting orange lang. So, para magawa dito, mahirap yun, di ba? Ganito lang. Naglalagay ako dito. Di ba, naglagay na ako dito ng orange. Yan, orange to ha. Ito. Tapos, gagawin ko, konti lang, idadampi ko lang. Yan, ayan o, pimple lang. Yan. So, try namin haluin. Haluin ko na. Tapang nalagay ko kaagad. So, ibig sabihin, hindi dapat ganun pa kadaming orange. Ayan o, tapang. Pero, nandun na siya. O, tumapang lang. Ito, yan. Ito na siya ngayon. Mahirap sa camera pakita eh. Pero, nandun na sa color spectrum siya, no? Sabihin, nandun na siya sa malapit niya. Tapos, ito pinapahid ko sa papel. Ayun no, kakulay na, konting white na lang. Tignan mo, pakita mo dito na. Ito na yung pinahid namin papel. Ito siya, di ba, goal natin. Tapos, ito na yung pinahid natin. Ito yung una, ito yung pangalawa. So, mas light lang ang goal sa camera kasi ang hirap pakita, pero sa personal, magkalapit na talaga sila. Medyo dark lang to, lalightan lang namin. So, magbabago ang formula. Lalagyan natin ng super white para mag-light. So, dagdagan ko na super white. Ito na, nadagdagan ko na ng white. Haluin ko lang pala. Explain ko pala, yung sa mga cellphones natin, computers, laptops, yung mga kulay na nakikita nyo dyan sa iba siya sa actual na print, kahit print sa papel, print sa tarpaulin, print sa kung ano print. Basta naging physical na, iba na talaga yung kulay niya versus sa computer o sa cellphone nyo. So pag nagpa-print kayo ng mga t-shirt printing, tanggapin yung mag-iiba yung kulay unless may specific Pantone color yung design nyo. Tapos sabihin nyo sa printer na ito yung Pantone color niya. Yan, kasi susundan ng mga printer yung specific Pantone. Kami, wala kayong pambiling Pantone. Color wheel na lang. Okay na, pakita mo nga, dinagdagan ko pa ng super white. So, anong nangyari? Parang 80% super white, 20% wet look. Ayan. Ayan yung kulay. Tapos, ito na yung final. So, dahil sa kulay, dahil sa ilaw, no, tsaka sa focus ng camera, ang hirap pakita. Pero, sa mata namin, kalapit na talaga. Lapit na. Susulat lang nito na yung formula. So, nag-come up kami sa 80% super na white, tapos 80% na white, tapos 20% clear or transparent, tapos 1% na yellow, tapos 0.25% na orange, no? Pag finalize na nito na yung color mixing, yung talagang gumawa na ito ng mga 300 grams o 500 grams, ang ginagawa niya na, ina-adjust niya ulit yung formula. Depende sa magmumuka. Kasi ito, tansya mode lang to, no? Tansya.
So, pwedeng pag naging 100 grams na, ay naging 500 grams na, magiging ano na, 2% na yung yellow, 1% na yung orange, no? Pwedeng mangyari yun. So, kaya nag-i-start kami lagi sa mababa lang, no? 1%, 0.5%. Gradually, pataas na pataas, kung makuha namin yung gustong kulay, no? Kasi mano-mano kami sa color mixing. Yun. So, move tayo sa next color. Susulat lang ito na yung formula. Next color goal natin ay ito. Sa sa registration sa dito, parang ano siya, no? Parang orange, no? So doon tayo. Kung titingnan natin yung color wheel, titingnan natin. Nandito siya, oh. Nasa around nandito siya. Nandito yung spectrum niya, ayan, oh, orange. So, ang gagamitin natin ink ay itong Arbitex Matte MM. So, bakit ito? Kasi, itong Matte MM, ano na siya? Ready na siya, no? High opacity na siya. Tapos, pigment na lang lalagay mo, ready to print na, no? Bakit naman kami may white MS tsaka clear meg? Kasi, depende yan katulad ng super light kanina. Kasi dito, baka nahihirapan kami ma-achieve yung super light. So, dito maganda sa MM yung medyo makulay talaga, makintab. Para makintab talaga yung kulay. Pag darker naman, ayun, may clear or matte pwede. No? So, ito yung example na dami ng MM. Tapos, papatakan lang nito ng orange. Si Tulco, may mga secondary colors na siya, no? Tsaka yung ibang may tertiary rin ata, di ba? Pero lagi may primary and secondary pigment si Tulco para pag naghalo ka, no? Magagamit mo. So, katulad ng orange, secondary color siya. Yellow plus red is equals orange. Secondary color yun. So, ready-made na siya. Hindi ka na mahihirapan maghalo ng yellow-red para maging orange. No? So, ito, sige, Tinay, lagyan mo na ng pakonti-konti ng orange. Ito yung goal. Tapos, yan, no? Pakonti-konti lang, pinahit-pahit niya na sa daliri niya. Yan, tapos sige, haluin mo. Kulang, no? Nilagay ko ata sa screen, So, yung nahalo ngayon nito at nag-agree kami parehong parang malayo siya, no? Malayo siya sa goal natin ito. Yan. Though, pag tinignan mo tong cellphone at yung color wheel na na-print, parang magkalapit sila ng orange talaga, no? Pero pag hinalo na namin sa pigment, hindi na siya kakulay. Ang layo na. So, dahil may mga ganun, no, nakakalin lang talaga. Kaya, may ready tayo dyan. Gagamit tayo ng gold yellow. Yan, gagamit tayo ng gold yellow para ma-achieve yung nakita natin kanina. No? So, yung ginagawa nito na ito, scratch, X na. Oo, papalitan namin ng bago. So, ako naman, sige Tunet, dahil maghuhugas ka ng kamay mo. So, gamitin natin tong gold yellow. Okay, start tayo. Ito, pure Arbitex Matte MM lang yan. Ito, pure. No, tapos gagamit tayong pigment na gold yellow para mahabol natin yung kulay. Tingnan natin kakalabasan. Ganun lang, trial and error lang. Okay, ulit. Ang goal, ito. Let's go. Pag registration dyan sa camera, iba yung kulay din. Makikita mo. So, papatakan ko lang ng isa. Yan. Patak lang. Yan. Haluin natin. Yan, nakikita nyo medyo light pa. Dagdagan pa natin. Isa pang patak. Mekos ulit. Sobrang dami na yung mekos na yan. Ito na siya. Medyo darker. Isa pa. Pangatlong patak. Kulang pa. Dinagdagan ko pa. Medyo ginawa ko ng parang hindi pa. Mga 4 to 5% yung pigment. Sobrang dami ng pintura na yan. Yan, lumalapit na po mga insan. Minegos namin ang pintura na yan. Yan, lumapit. Yan. Sobrang dami ng pintura na yan. Yan, mga kaibigan. Nakuha na natin ang kulay na yan. Ito, ayan. So, sa registration sa camera, siya, sobrang tapang. Pero, dito sa personal, no? Pag sa personal, kuha naman, no? Versus tsaka sa cellphone. So, ipapahit natin sa Ito, yan. Tapos, next namin is yung, pakita mo yan. Ito. Dark, na siya, parang brown na talaga siya. Yan, no? So, gamit na lang tayo ng yan.
brown talaga na ano. Game, sa next na kulay namin, ano, ito na yung hahabol din. So itong next natin, gagawin lang natin parang kanina pero mas dark lang. Let's go. Ano to, matte MM lahat, no? Walang clear, walang white. So matte MM lang siya. Sige, 4% gold yellow, 4%. Katulad nung kanina. Katulad lang nung ganito kanina. Ito. Pero hahaluan lang namin ng black siguro para mas maging darken siya. Balikan namin kayo ano mangyari. Okay, update. Kung nahalo nga nito naging ano na, yung gold yellow dito, mga ano na, 5 to 6% na yung dami, no? Tapos, nag-try kami para ma-achieve yung mas darker na look niya, nadagdagan pa namin ng orange. Sige, ito lagyan mo ng orange. Isang patak muna, pakonti-konti. Okay, update. So, ito yung hinahabol nating kulay. Yan. No? So, ito na yung nagawa nito Yan. So, na ano na, no? Nakakuha na. So, ito yung tatlo nating nagawa na. Ito yung una. Ito yung una. Yan. Ito yung pangalawa. Tapos ito na yung ano. Ito na yung pinaka-last. Yung tatlong parang variation ng orange, no? Ng gold yellow. Ang formula namin doon is ano, pure na matte MM Arbitex. Yung pigment na gold yellow is ano, 6%, 5 to 6%, no? Hindi pa namin sure yung accurate niya pero ayun yung tansya namin, 5 to 6%. Tapos yung orange pa, nagdadagdag ng pigment, 1 to 2% yung dami. So mga ganun, no? Sa final ano, ink mixing, ma-finalize namin yung ilang. Kasi ito tansya mode lang, no? Wala pa kaming ginagamit na grams. No? Pag gumamit na kaming grams, malalaman namin kung 1% or 2% yung orange. So move tayo sa next. Ito na nga muna natin. Ito na yung kukuhain natin. Ano naman siya? No? Parang sa mata namin, ano ba? Parang kulay brown na ano, pastel brown lang siya, no? Hindi siya sobrang brown na brown. Update ako kung anong ginawa naming formula. Okay, update sa color na minix namin na ito. Ito. Sa taas yan. Yan. No? So ito na yung na-mix namin. Yan. No? So ang formula namin dito is 50% white, 50% clear, tapos 2% na brown, no? So kung yung kulay na minimix is malapit naman sa brown, brown na pigment na gamitin mo, no? Might as well pinakamalapit na yun. Huwag ka na mag-invento na red, yellow, black para maging brown, no? Huwag na. Ano na, bili ka na ng pigment na brown na kagad. Pag kailangan mo violet na kulay, bili ka na kagad ng pigment na violet kung meron man. Kung kailangan mo ng orange na pigment, bili ka na kagad ng orange na pigment. Huwag mo na paghaluin yung red, yellow para maging orange, no? Ito, ayan, kaya ito. Medyo malapit siya. Hindi siya eksakto dun sa cellphone. Kasi cellphone yun Iba, mas maraming kulay yun dun kaysa sa personal, no? Kaysa dito. So, malapit na siya. So, nakuha na natin to. Pasulat ng formula. Okay, so move tayo sa next. Okay, next kulay na gagawin, ito. So, yung kulay na yun, ano lang yun? Gray lang, no? Parang flat gray, kung ano yung gray talaga. Ganun lang siya. So, ang formula na gagawin namin doon, 100% na matte MM, no? So, si matte MM pala parang ano siya, no? Parang clear siyang ink na mataas yung opacity sa, parang gano'n. Kasi tumitingkad yung kulay doon yung pigment na lalagay mo. Kukulay talaga, maganda. So, ito na yung ginagawa doon MM. Tapos, may patak ng black, no? Bakit patak ng black? Kasi gray ang habol natin, hindi black. So, pag patak lang ng black, dudumihan niya lang yung pagkaputik ng ink, no? Yun yung goal. Update ka na lang kung anong mangyayari dun sa mixture. Okay, update. So, ito na yung goal natin, no? Yung gray lang. No? Ito na yung nagawa nito, Yan. Ito na yung na pahid, no? So, kalapit na talaga yung gray, no? So, wala na kami problema doon. Yung next is, gray din, pero mas darker. Yan. Hindi po siya black, gray lang siya. Dahil sa white background niya, ang nangyayari, yung dark gray, nagiging kulay black sa paningin natin dahil sa white background.
Pero totoo nito, dark gray lang talaga to. Ang formula nito, ginawa namin 100% matte tapos 2% lang na black, no? So yung pangalawa siguro mga 3 or 4% na black. Let's go. Okay, update. Ito na yung pinaka-last, no? Itong dark gray. Ito na siya, nahalo. No? Same formula lang nung gray kanina. Dagdagan lang namin ng mga 2% na pigment. No? So ang formula niya, matte 100% tapos 4% na black. Okay, so sa video na to, yun lang po yung pag-color mixing namin. Sinusulat po namin yung guide, yung formula. Tapos po, ilalagay na namin yan sa 500 grams na ink, no, mixture. Regardless, minsan 400 or 500 yan, or for 300. Depende. No, pero yung goal is masulat namin tong formula at mailagay na namin sa malaking container ng mixture ng ink. So sana may natutunan kayo sa video. Please like, share, subscribe. Tsaka yung Facebook namin, paki-like na rin. Thank you.